So yun nga ng mga dre. So technically, sinabi ko na kanina, ang binili ko kanina sa aking TikTok shop recently is itong clutch bell. So galing ito kay High Speed Garage. Okay siya, oh. Responsive, oh. Tugma nga yung Click 150 na, bell. So yun nangyari. Sobrang linis, tingnan nyo. Kaya pala napudpud kagad yung clutch lining kasi so wala na pala siyang makapitan dito. Ngayon, sabi ko sa akin ng mekaniko, kung ipaparegrove to, panigurado naman dito, pwede pa naman pero. Okay, so yun nga ng mga dress, ayun, katulad ng sinabi ko kanina, meron akong package dito na na-receive neto kahapon lang, and also kasama to sa mga katulong sa akin para maayos yung CVT setup nung RFI 175 Pro, which is yun. So, kaya natin siya buksan. Buksan ko na to, by the way, hugutin ko na lang. Ayan. So, ito yun. Nawasak yung karton ha. Talagang inano talaga. Pero, ayan, sa nagbukas nito, okay lang. At least tiningnan niya na. Pero sa akin gusto. Yun. So, ito siya mga dre. Okay. So, ayan. Yan. So, meron tayo ngayon ditong clutch bell. So, ano nga ba tong clutch bell na to? So, itong clutch bell na to na binili ko recently sa TikTok shop, which is, ayan, galing mismo sa High Speed Garage FI. O saan nang galing, hindi, sorry, ulitin natin. So yun nga ng mga dre. So technically, sinabi ko na kanina, ang binili ko kanina sa aking TikTok shop recently is itong clutch bell. So galing ito kay High Speed Garage. Well, thank you High Speed Garage, since na ayan, nagbebenta kayo ng at least affordable na mga piyesang panggilid sa TikTok shop. Then meron din silang mga ino-offer na mga 2-in-1, 4-in-1 sets, good for any kind of CVT, depende sa pangangailangan ninyo. They were also offering some kind of different kinds of CVT parts na available ngayon mismo sa kanilang market. Well, etong current na bell na to, or yung clutch bell na binili ko ngayon, is technically gagamitin ko siya for RFI 175. So, eto yung reason bakit ako magpapalit ng bell. So, kung maalala nyo, nung nakaraan is nagpapalit ako ng clutch lining ASI. Nung sa last episode ko, nung pinaayos ko siya kay Mark dito mismo sa may Rusi Mountain Heights, North Caloocan. So, pinaayos ko to yung motor ko, gawa nga na merong vibration meron akong vibration na nararamdaman, and at the same time is umiikot na or nagpe-freewheel na yung likod ko habang likod na yung nagpe-freewheel na yung bandang likuran na gulong nung RFI 175 ko. So, kapag ganon, medyo risky yun kasi nararamdaman ko na parang dumadamba mismo yung motor habang pinapaandar ko. And at the same time, pwede maging prone yun sa aksidente. Katulad nga nung, ayan, halimbawa, pag traffic situation, biglang unexpected stop. May mga times sa pagbibitawan ko yung brakes, kusang dumadamba yung motor ko, tapos kusa din nag-accelerate nang hindi ko pinipiga or hindi ko tinitwist yung throttle. So, yun ang isa sa naging sakit nun. Ngayon, after 3 months, eto wala namang problema sa pyesa, since ang ginamit ko is yung TTGR, if I'm not mistaken. Tama ba? Tama, TTGR na parts na pang NMAX 155, which is technically pit na pit dun mismo sa sa mismong RFI 175 ko. Ang naging problem pala, hindi namin napansin last time ng mekaniko na posible pala talagang mapudpud na ng todo yung clutch bell na gamit namin. Although aware naman kami na meron ng konting damage, pero hindi namin alam na totally meron na palang ganun na po pwedeng mangyari dun mismo sa clutch bell na yun. So, after 3 months, nagtaka ako, hindi man lang nagtagal yung clutch bell ko ng
at least 5 to 6 months. Napudpud kagad siya ng 3 buwan. So, pansin namin last time na nagpaayos ako dito sa isang outlet ng Rusi na malapit dito sa akin sa current location ko ngayon, is napansin na namin na putol na yung spring, pudpud na yung clutch, then also napansin na namin na sobrang kintab na nung bell niya dito mismo sa loob. Yan. So, mapapansin niyo naman yung pagkakaiba nung actual na pudpud na bell. Mamaya papakita ko sa inyo compare dito sa mismong ano na to, part na to. Ayan. So, dito. So, I decided na mag-order na kagad sa TikTok shop. Pero, nakapag-order na rin ako. So, kung nakita niyo yung post ko last time, hindi ako nakapag-upload ng content due to some kind of work maintenance na pinagawa ko muna dito kay sa isang outlet ng Rusi dito, which is affiliated din kay Kamarin. So, ayun ang pinagawa ko. Pinapalitan ko na rin, including yung flyball, kasi nabalitaan ko rin na damage na rin yung flyball ko. Bumili rin ako ng saktong 13 gram na flyball, which is yung stock lang muna. Pag-experimentohan ko lang muna, then pinayos ko na rin pati yung rear brakes, kasi kailangan din talagang palitan yung rear brake nung RFI 175 ko. Bukod pa doon, meron pa pang isa pang naging problema si RFI 175, which is yung carbon brush niya, kaya hindi na makapag-start ng maayos yung motor ko in just one click. So, lahat ng yon pinagawa ko all in one. So, provided ko naman lahat ng pyesa. So, nakamura naman ako in terms of service. Naalala ko nga pala, muntik na akong tagayin ng presyo doon sa isang mekaniko dyan banda malapit sa may Malaria, which is, ayun, nabanggit sa akin na ang problem daw ng motorsiklo ko is yung mismong valvula ng makina. So, balak ibaba yung makina nun. So, buti na lang talaga hindi ko siya tinuloy that time. It's because na, yun nga, meron ako, malaki talaga yung posibilidad na CVT lang yung sira nun, and also na-determine ko siya that time nung pinadala ko siya dito mismo sa outlet. Kaya mo muna pina-check up yun. Buti nga nakisama yung motor ko eh. From Malaria, that time from Malaria hanggang dito mismo sa area ko ngayon, dito mismo malapit sa may Muson, is nakisama yung motor ko. E paano, na-pander ko pa din. Also, nadala ko pa mismo sa mismong kasa ng Rusi, na malapit lang dito sa namin, area namin. So, ayun. So, kung sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung binili ko na clutch bell ngayon, ito is, kung hindi ako nagkakamali, yung clutch bell na binili ko ngayon is pang Honda Click 125 or Honda Click 150. Ito yung current na magpipit doon sa mismong sa mismong CVT ko ngayon, tsaka doon sa clutch, sa mismong clutch lining ko, which is ang brand nito is Rev X, galing kay kay High Speed Garage. So ito mismong clutch bell na to is naka-regroove na. Ayan, so mapapansin nyo may linya yan, bagong bago. Then at the same time, yan yung mismong indication na maganda yung mismong clutch bell na to. So, mabibili mo lang to dito mismo sa TikTok shop in worth of 500 something. Teka lang. Tingnan natin yung yung price. Wala kasi ako na eh. Teka lang. Ayun, confirmed na yung price nito, which is ang price nitong Rev X na regroove clutch bell is technically umabot siya ng 585 pesos lang dito mismo sa TikTok shop. So, bakit ako bibili ng mga murang pyesa muna sa ngayon? So, ito, aminin ko sa inyo. Technically, hindi ako totally ganun kayaman o ganun ka pera. Sabihin na natin, tama lang naman yung sinasahod ko. Hindi ako masyadong ganun ka laki ang pera para bumili ng mga sobrang mamahalin na pyesa na umabot pa na 5,000. Just good for my bike. Siyempre, tinutustusan lang natin kung ano yung mga kailangan na pyesa nitong motorsiklo na to. So, sa ngayon, as of now, isa-isa ko lang muna siya. Hindi ako masyadong nagbibigla-bigla ng bili, since nga ayun, meron tayong mga bagay na mas dapat na at kailangan unahin compare sa mga ganitong klase ng bagay. But then, pag kami kailangan tayong ayusin, hindi ako natatakot na mag-provide in terms of my motorcycle, since
Katulad nga niyan, ginagamit siya for daily service and also for daily ride na rin. Pag halimbawa papasok ng trabaho or else kapag halimbawa na magsusundo at maghahatid dito mismo kay Mrs. So pang all around dyan, pamalengke, pambili ng ulam, yan kasi yung pinaka-komportableng motorsiklo na nagagamit ko in my daily kind of living. So yan yung dahilan kung bakit ako nag-i-invest muna sa mga mura ngayon. Pero good to say, as of now, maganda naman yung quality, including yung clutch spring na nabili ko kay High Speed Garage. And also, yun nga, hindi pa nga nagagamit yung clutch spring since yung clutch na namin, yung clutch lining ko is bagong palit pa naman. So siguro sa susunod ko na lang muna ipapalitan yun. So eto na lang muna sa ngayon yung isa pa sa mga po pwedeng palitan. So right now, kukuha lang muna ako ng mamangailan ng info ng motor. Then later on, didiretso ako ng Rusi na malapit dito. So napaalam ko na rin naman na to. So magpe-prepare lang din ako ng iba pa katulad ng gasolina para makabili nito mismo piyesa. Ay para mapalinis na rin yung panggilid. Continuation lang din ng last time. Then also kapakabit na natin tong clutch bell na to ng mga testing na kung mawawala yung vibration. So yun na mga dre. So hanggang dito na lang muna. Nandito na tayo kay Rusi Phase 9. So ito na yung bell. Tayo na lang natin yung gagawa kasi nandun pa yun sa loob. So ayan. So pinaprepare lang natin na maayos kagad to para at least mamaya pa-cover na natin kung yung actual na testing nito, including din yung paglagay nila mismo ng bell na to. To talaga isa la rin kung bakit napudpud kagad yung clutch lining ko, pero eventually yan magpapalit naman tayo na regroup eh. So yan, tingnan na lang natin, antayin na lang natin ngayon yung nila i-respond nila dito for the meantime dito mismo sa motor ko na to. So yun, a few moments later. A few moments later. Okay. Testingin natin to. Mga responsive Smooth. Parang naalala ko yung Aerox ni Utol Check tayo hanggang paste Walang atog, walang hinig. Walang atog, walang hinig. Isa lang ang paraan para malaman Teka lang.
natin. Pupuntahan lang tayo doon, saglit lang. Okay siya, oh. Responsive, oh. Tugma nga yung Click 150 na ano, bell. Galing. Nakatulong talaga sa akin yung vlog ni Pastor J. Shoutout Pastor J, yon. So, ang mali ko lang dito, binalik ko sa stock yung, actually stock na nga talaga yung last time na yun eh. Naka-stock pa rin pala ako na ano, na bola, which is yun, 13 gram pang Honda Beat GY6. So, ayun yung ano ko, target ko. Next time, bagawin ko 11 o 10 gram na lang para mas malakas yung hatak. Ito, sulit na ako dito eh. Pero kailangan na lang talaga alagaan ng cleaning to as of now. Maganda yung nabili ko eh. Saktong sakto siya, oh. Ano? Very responsive siya, oh. Tingnan mo, oo. Di ako nga paniwala. Galing. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung itsura noong stock bell ko na napudpud. Yun ang gumali ng clutch lining ko eh. Up. Hindi na tayo nakabusi. So, nagulat din ako, biglang baba eh. Pero anyway, galing. Ayan. Testing na. Okay, pupuntahan tayo dito isa pang kasa. Buka na natin. Fire na tayo. Tingnan natin kung bukas siya. Siya ka-responsive. Hindi nga, cleaning nga natin ito sa susunod. Sarap pa. Cleaning natin ito sa susunod. Natutuwa ako eh. Yun. Ito pala yung sinasabi ni Mami. Dito siya nag-aaral. Kalayaan, Ellen. Paikot pala yan. Mata nice. Ayan siya, Phoenix Motorcycles. Ano kaya nakita nila dito? Ayan, ang dami. Ay, okay. Ang dami nun. Ikot tayo, gagi. Ikot tayo. Hello sir, good day. Pwede po mag-inquire? Anong unit, sir? Mamimili pa lang po. Sige. Ito yung current na meron kayo ngayon? Ito yung current na meron kayo ngayon? Ayos ah. Ito yung Bolt. Sinang bolt to, yan yung bolt, sir. Ano to? Monarch din to? Oo. Ayos ah. Ito, sir, maganda to. Sa probinsya maraming to eh. Ano, okay? Parang PG1 siya, no? Oo. Maganda to, sir. Parehas na nga din ng ano. Yung XRM na motard. Oo. Tapos to, parang click ah. Parang click 160. Yun nga lang sa diferensya sa click 160 yan, sir. Ito naka-double disc brake na yung click 160 kasi Naka-single. drum yun, drum. Drum brake pa rin. O yung likod. Patingin niya ako. Muntakin mo, dami pala magaganda kay Skygo. Di natin napapansin. Ilan disc brake to, sir? Double disc. Double disc brake, harap likod. Oo.
Check na natin. Nakakilis na rin siya. Oo nga, no? Tank capacity na ito, ano sir? Nasa 7 liters ito. Until what day kayo bukas, sir? Hanggang ngayon sir, Sunday sarado kami. Sunday Monday to sarado Friday- kayo? Monday to Saturday open kami. 5. Makatanggap ba kayo ng content creator dito? Pwede naman sir, wala namang problema. Ay, ganun? Oh, okay. Lance 150, Bolt 150, tapos to, Yung Axis 125. Axis 125. Saan yun, sir? Ito, yung ginawa ko mga Axis 125. Axis 125 to. Tapos ito yung KRB nyo? Ay, KPB. KPB 160. KPB 150. 150. Kaya double disc brake na rin yan, ABS yung harap niya. A few moments later. I think much better. Ayan, okay na yan yung gantong angle. So, yun. Medyo di lang kita yung kalsada pero goods. Ayan, okay na. Kita na. So, yun. Magkakaroon tayo ngayon ng panibagong i-add na brand sa i-review natin. So, nakausap ko na si Rusi Phase 9. And also, ayan, galing na natin kanina ng Phoenix Phase 10A. Yan, nadilap ko na sinabi ko sa kanya, nagpa-schedule na ako kay sir na magre-review ako next week ng Saturday. So expect nyo may mga ilalabas na tayo dito na brand ng Skygo, Monarch, so on and so forth. So lahat ng actually dalawa lang naman yan eh, Skygo tsaka Monarch lang naman ang sakop nila eh. So yun lang naman ang halos na ilalabas natin dun from them. So ayun, pagkamalan ko pang Samurai 150 yung isang, Samurai 155 na yung isa na yun So ayun, so good thing, buti natuklasan natin to, hindi na natin kailangan pumunta ng Sabate or along side doon sa may malapit doon sa may Mall of Palmar. Ayan, so maganda na rin yan na natuklasan din natin yung mga ganyang klase ng kasa na hindi natin nakikita, para at least bukod sa nakakatulong tayo at the same sa mga negosyo na yan, at the same time syempre mabibigyan pa natin ang opportunity ng iba pang mga nanonood sa atin na makapagbigay pa ng iba pang mga units na available ngayon within the market na magaganda rin, not just only in terms of design but also in performance and features na rin. So ako kasi di na naman stick ahead sa isang brand eh. Although sinabi ko na rin yan dun sa iba pang mga pinagre-reviewan ko. Yan, sila Motovida, Awerjan, then pati na rin to sila Rusi, then si RKP din. Do you know about all of them na talaga ako, nagre-review ako ng iba pang mga units sa motor. So bukod pa dyan, may mga ilalabas din ako mga other content. So yun nga, uulitin ko na naman ulit. Magkakaroon tayo, meron akong i-work on ngayon isang series for the repair of my motorcycle, which is yung yung Switch Mono 125 ko. So yun yung Mono series, abangan nyo yan. Plus, ayan, yung mga motor review natin, mga kasunod din. Maglalabas ako ng isang buong episode dito, puro lang yun, puro regarding na sa full tank challenge yun. So, ayun. So, ganun lang muna ako mag-i-stick. So, as of now, yun na lang muna. So, siguro, balikan ko kayo later pag nakarating na ako ng bahay. Pakita ko sa inyo yung itsura nung naputput ko na clutch belt. A few moments later. Yung nangyari, sobrang kinis, tingnan nyo. Kaya pala napudpud ka agad yung clutch lining ko kasi halos wala na pala siyang makapitan dito. Ngayon, sabi kayo sa akin ng mekaniko, kung ipaparegrove to, panigurado naman to, pwede pa naman. Pero eto mismo, masyado nang malalim to. So hindi ko sigurado kung pinaregrove ko to is totally magfi-fit pa rin siya dun sa current na clutch ko. Then hindi ko sigurado kung talagang kakapit pa ng gusto yung clutch ko dito mismo sa dito mismo sa bell na
stock ko na to. Kaya yun yung dahilan ba't ako nagpalit ng bell. Kasi, from the last few months, nagamit ko naman ng maayos yung clutch lining na binili ko dun sa secret shop na yun dun. Then, ayun, as of now, siguro naman nakaraang mga araw lang. Nakitaan ko na rin kasi na parang, ayun, nauwi sa dragging, tapos kalaunan. Ang hindi ko naman alam, ito pala yung salarin, kung bakit siya napudpud ng gusto. So, ayun, as per take actions, agad-agad, sinugod ko na agad siya dun mismo sa Rusi. Ayan, then pinalagay ko na lahat yung mga kailangan ipalagay. Nagpa-replace na rin ako ng brake pads dun mismo sa rear brakes niya. Nagpapalit na rin ako ng panibagong bell, which is yung pinakita ko sa inyo na Regrove na Rev X for Honda Click 150. Take note, Honda Click 150 yung magpipit dito kaya RFI 175 Plus, nag-add na rin ako ng panibagong flyball na stock lang muna. Hindi ako masyado muna nagpapalit ng bola na medyo magaang-gaang kasi possible kasi na lumaki yung gas consumption ko for that one. Pero marami naman halos na mga iba pang mga RFI users na technically ginagamitan nila ng 13.5 gram na flyball yung kanilang CBT pulley set. So technically wala naman ako nakikita masama doon. And as per my checking or actual testing dun mismo sa bike, nakita nyo naman na smooth na manakbo yung motor. Then mas gumanda lalo yung performance niya. In fact, mas nawala yung delay nung nagpalit ako ng flyball tsaka nag-replace ako netong bell neto. Grabe. Ito yung pumerwisyo sa akin ng 3 buwan. Actually, nung mga nakaraan pa nga eh. So, good thing na lang din nakapagpalit ako ng panibago. Then, hopefully, tumagal pa yan lalo yung yung bell ko na yan. So, ayun, yung binili ko ngayon kasi is, napakamura lang. So, 585 lang yan dito sa may, sa TikTok shop. So, later on, hanap din ako ng link para dun mismo sa Shopee, tsaka sa Lazada. So, same lang din, galing kay High Speed Garage yung Rev X, Regrove na clutch bell for Honda Click 125 or 150. So, same size lang din naman yon. Yun din kasi yung in-order ko doon sa may TikTok shop. Then, ayun, pwede nyo siyang i-avail dito mismo. I-indicate ko yung mismong links dito mismo sa description sa baba ng video na to. Then, feel free na rin kayo to avail. So, indicated na rin yan mga dre dito mismo sa yellow basket ko. So, official TikTok account ko sa Japs at 4075. So, yun yung pwede nyo i-browse doon or pwede nyo i-check dito mismo sa akin rate ko na video nito recently lang para dito mismo sa mga interesadong bumili ng clutch bell na in-introduce ko sa inyo dito. So sa flyball naman, ganun din, gagawa rin ako ng separate video ng shorts para mismo sa TikTok to introduce that one. Siguro sabihin ko na lang din kayo paano kung anong klase ng brand yun. So by the way, yung ginamit ko nga pala doon, bigyan ko na kayo ng konting papi. Yung ginamit ko doon is King of Drag 13 gram na flyball. So good siya for GY6 and also on the Beat FI. Yun yung pinaginamit ko na doon mismo sa CBT niya. Then ayun, feel free to check nyo na rin yung dito mismong description, sa mismong description yung link dito sa baba ng lahat ng products na nabanggit ko. So ayun. So, in overall case scenario, as of now, hindi pa, yung CBT set ko kasi, ang talagang papalitan ko lang naman talaga sa kanya, itong bell, yung clutch lining AC or yung clutch assembly niya. Then, also, pati na rin yung kanyang flyball. So, hindi ko pa alam kung magpapalit ako ng pulley set, kasi medyo mahal yan eh. Pero kung magsiset-up naman, pwede naman, wala namang problema. As of now, ang tinatrabaho ko lang, ito lang mismo mga parts na to na kailangan i-replace muna. Siguro saka na yung pulley, kasi hindi naman ako totally nagsiset-up. Siguro ginagawa ko lang siya as, replacement lang. Parang super stock. Parang hindi naman siya totally super stock eh.
Kasi ano lang siya, typical na lata, base lang siya sa kung ano yung sukat noon. Meron doon mismo sa RFI 175 ko. Ngayon, sa lahat ng interesado, pwede nyo puntahan yung mga videos ko doon mismo sa TikTok. Recap nyo lang kung ano yung mga piyesang ginamit ko doon sa pagpapalit. So, nagawa ko naman ng at least short recap and review naman yun dun sa sa loob ng TikTok account ko. Same here dito sa mga Then, sa lahat ng mga magtatanong kung ano nga ba yung kung bakit, kung ano pa nga ba yung pwede nating ipalit. Actually, ito kasi nagre-recommend lang ako sa inyo ng mga murang pyesa na pwede nyong gamitin to your bike, especially sa RFI 175. Hindi ako masyado nag-endorso ng ilang pang mga mga product, since na yung hinahanap lang naman natin is kabot kaya. Lahat naman ng mga pyesa na natin ng motor is pwede naman natin ma-achieve yan in some kind of affordable price. Then sa tingin naman natin is quality. So yun yung sa akin. So wala naman ako nakikitang kahit anong problema on that part. Yung iba kasi pinapalitan na talaga nila na sobrang ng medyo pricey, then branded na pyesa. Para sa akin, pwede rin naman, wala namang problema yon in terms of kung bibigyan mo naman ng magandang yung mismo, bibigyan mo naman ng magandang quality or efficiency yung makina mo. Pero yung sa akin kasi, sinusubukan ko ngayon kung hanggang saan tatagal yung mga affordable price na pyesa na pwede kong bilhin through TikTok shop. So, ayan, online yung setup ko ngayon is masasabi kong pang online shop lang talaga muna. Then also ni-research ko lang din based dun sa kung anong meron, kung ano yung mga magpipit na pyesa dito. So, yun. Shoutout kay Pastor J. Master, salamat. Nakatulong yung video mo sa akin to find out kung ano yung pwede yung mga parts na pwedeng i-replace kay RFI 175. Then also, dagdag ko lang din yung nakalimutan ko yung page siguro ko na lang din ko na lang din siguro dito, mention ko na lang din siguro dito yun. So ayun, shoutout sa inyong dalawa. Ayun, so as of now, ganito na lang muna tayo mga dre. Stay tuned. So abangan nyo yung mga susunod ko pa na uploads. Yan. So ganito na lang muna tayo. Jobs out. Kaya na mga Dre, so ayan, pahabol ko lang. Hindi ako nagbe-build. I'm just only fixing my problems in terms of CVT, setup ng motorsiklo ko, especially dito lang mismo kay RFI 175. Meron din nagkaroon ng konting upgrades, pero siguro sabihin na natin na lumakas lang yung kahit paano yung hatak niya, mas naging real time lang din yung hatak niya, hindi siya nagkakaroon ng delay. So kung gusto mo malaman lahat ng pyesa na binili ko para kay RFI 175, click nyo lang yung mga description dito sa baba. Meron dyan nakalagay yung tagging ng mga pyesa na binili ko para sa RFI 175 ko. Click nyo lang yan dyan. Totally hindi pa complete yung ginagawa ko ngayon kasi may balak din ako. Either pinag-iisipan ko kung papalitan ko yung mismong pulley set ko kung kailangan na ba. Pero as of now, sabi naman sa akin ng mekaniko, okay lang, wala lang problema. Pwede ko naman i-stock na lang muna. So sa ngayon, ayun, sa lahat ng interesado doon sa bola na ginamit ko, then also pati na rin doon sa belt tsaka sa clutch lining, click nyo lang yung mga naka-product tag dito mismo sa baba. Then yun, check nyo na lang, nasa sa inyo kung mag-check out ko or hindi. So yun, jobs.